mga ka-isla, welcome back to our YouTube channel. It's me again, Sarsuela, your island vlog. So nakikita nyo mga ka-isla, medyo madilim pa. Oras natin, alas 5:15 ng umaga. Familiar ba sige yung lugar? Dito tayo dumaan nung pumunta tayo ng Us-Usan Island mga ka-isla. So ngayon alam naman natin na starting July 1 until July 15 naka-MECQ pa rin kami. Ang hirap. May mga border restriction pa rin tayo. Close pa din yung mga beach natin. Kaya eto maghahanap tayo ng panibagong content namin dyan sa mga gimaras na natin dyan na hindi makalabas ng bahay. Stay tuned lang kayo dyan. Dadalhin namin kayo sa island adventure natin. So bago yung lahat, shout out ko muna si Ma'am Ann Espinosa. Shout out sa iyo Ma'am, mabuhay yung mga OFW natin dyan. Mga ka-isla, finally dito na si Paps Asgar, yung mga kasama natin sa fishing adventure natin. Eto pala yung sasakyan natin. Last time na pumunta tayo ng Us-Usan. Kaso lang nung umuwi tayo, alam niyo na malakas ang alon. Yun na nga mga ka-isla, inaayos pa ni Paps Asgar yung mga dadalhin natin. Tapos napakaganda ng panahon ngayon, napakatahimik ng dagat. Tingnan nyo. Yan. Sana ganito pa rin kahit pumulaot na tayo mamaya. Yung kalmado lang yung dagat, hindi masyadong maalon. A few moments later. Ito na mga ka-isla, aalis na tayo. Kompleto na kami. Kasama natin ngayon si... Sino nga yan? Binsan, si Paps Binsan at si Paps Charlie nasa dulo. Let's go na, sasama namin kayo sa fishing adventure namin. 3, 2, 1, come on! Eto na mga ka-isla, binababa na ni Kuya yung net. Eto yung gamit nila pang huli ng mga isda. Yan na mga ka-isla, may huli na tayo. Napakaliit. Yung isang kasamahan nila, yan yung sumisisid mga ka-isla. Tapos si Paps Charlie naman yung humahatak ng net. Hindi pa naman malayo yung pinanggalingan natin. Ito lang naman. Ito ulit yung huli natin. Sa maral yan, Paps. Ang laki. Yan. Imagine niyo yung haba ng net na to, nasa 250 mga ka-isla. Ito yung nilalatag nila sa laot. Pagkatapos sa takin to, kapag kakaunti lang yung huli, iikot naman ulit at saka maglalatag naman ng net. Hindi talaga madali yung panghuhuli ng isda mga ka-isla. Kaya wag na kayo magtaka kung mahal yung isda sa market. Kasi ganito kahirap manghuli. Ilang oras kayo magbibilad sa araw para lang makahuli ng isda. Napapanahon din, minsan madami yung huli, minsan kakaunti. Danggit. Oh, danggit. Danggit pa rin. Kung sa Tagalog, danggit. Mahal yung kilo niyan danggit. Expert nila sa SM na ako. Yun na expert. Ginagawang daing. Yan na, ito may huli ulit tayo. Yan. Ganito yung setup nila mga ka-isla. Isa yung sumisisid, Asgar yung uma-assist sa bangka, tapos yung umahatak ng net natin, siya yung umaalalay na bangka mga ka-isla. So dapat tatlo talaga kayo. Yan mga ka-isla, nakikita nyo ba yan? Yan yung isang paraan nila para bukawin yung isda papunta sa nailagay natin na net. Yan. Tapos yung isa parang pinapump yung tubig. Yan yung mga taktika nila paano manghuli ng mga isda.
laki ng huli natin mga kaisla. Aliwakwak na isda. Pachamba-chamba lang talaga mga kaisla. Minsan nakakahuli tayo ng malaki, minsan maliit din. Oh, ang ganda ng view dito mga kaisla. Natatanaw natin yung wind turbines ng San Lorenzo. Yan, zoomin natin. Yan, makikita natin yung mga 27 turbines San Lorenzo wind farm. Ganda ng view dito. Ito na yung ikalawang spot natin mga kaisla. Naglalatag na ulit ng net. Anong pangalan nga ng islang yan? Natunga. Yan yung Natunga Island mga kaisla. Malapit na sa Negros. Wala mga kaisla, malapit na tayo sa Negros yan. Paalam na muna Gimaras. Papasyal muna kami dito. Wala, inaabot na ng camera ko yung mga factory. Grabe, may umuusok. Yan, unang huli natin sa ikalawang spot natin dito. Hindi kalakihan pero okay na. Nasa 3 daligiri lang siguro. Anong isda yan, Paps? Kurapay. Kurapay. Yan. Uy, ang laki. Ito na siguro yung pinakamalaking huli natin. Mas malaki pa sa isang palad mga kaisla. Laki. Sa Maral. Sa maamin, 160 yung kilo. Mahal din. Kung sa mga takas na nga mga... Kung sa market na nasa 200 na yun. 250 ang kilo. Grabe yung patong, ang taas. From 140 to 250 yung kilo. Ang hirap kunin mga kaisla. 3 doble kasi yung net. Yan. Eto na mga kaisla, maubos yung paglatag ng net. Tapos babalikan naman natin kung saan tayo nagsimula. Then nahampasin para lumapit yung mga isda. Yan. Sinisindak yung mga isda para pumunta sa net. Babalik naman tayo doon. Ganun yung paraan nila paano manghuli ng isda. Ang hirap kunin. May huli ulit tayo. Medyo malaki-laki na. Pagkatapos na ito, lilipat naman tayo sa ibang spot nila kung saan hindi pa nadaanan ng mga mangingisda. Ayun na pala yung kahuli-huli ang huli natin mga kaisla. Wala na. Hinahatak na lahat ng net. Mag-aariya naman tayo ulit. Ito na yung pang-apat na area natin ng net mga kaisla. Nakikita yung mga coral sa ilalim. Tapos kita nyo ba, malapit na tayo sa Negros. Buong buhay ko hindi pa ako nakapunta ng Negros. Baka ngayon pa lang malapit na tayo. Natatanaw na natin yung mga bundok ng Negros. Ito na yung lahat na nahuli natin mga kaisla. Ito malaki. Kaisla, ito na yung lahat ng mga nahuli namin kanina. Nag-stop over muna kami sa isang maliit na isla. Kasi pagod din magluluto ng ulamin namin. Ito yung masaya na part kasi magluluto kami ng sinigang at ano pwedeng ihawin nila dito. Gutom na din kasi at pagod. Yan yung bangka na ginamit namin. Yo mga kaisla, pasyal muna tayo dito sa kabila. Tingnan natin anong meron dito habang nagluluto po sila Bro Asgar. Pasyal muna tayo dito. Na-experience na nga natin yung fishing adventure mga kaisla. Dito ko na masasabi na hindi talaga madali manghuli ng isda. Kaya kapag nakakita kayo sa market na mahal yung mga bentahan ng isda, wag na kayong magtaka kasi hindi talaga madali yon mga kaisla. Napakahirap pala.
Nakakapagod din. Imagine mo, habang humahata ka ng net, yung isa sumisisid. Hindi talaga madali. Pagkatapos napapanahon, minsan madami yung huli nila, minsan kakaunti din. Katulad na huli namin ngayon kasi medyo masama yung panahon. Pero all good in the hood na din mga kaisla, at least experience natin. Tapos yun, mamaya kakain tayo ng fresh na isda. Mag-iihaw sila tapos magsisigang. Yun yung hinihintay namin ni Mark. So yung ganda ng mga rock formation dito mga kaisla. Tapos yung maliit na yan, maliit na islet. Imaginin mo siguro kapag nandito ka sa gubat, no? Walang internet, wala lahat, kayo lang na magtropa. Enjoy naman siguro basta kompleto lang yung mga gamit nyo, tapos yung mga pagkain. Ang ganda mamuhay sa isla. Pumunta ka lang ng dagat, pumalaot ka lang, may kakainin ka na. Wow, ang linaw ng tubig dito. Na-miss ko din kasi isang buwan tayo na hindi nakapunta sa dagat dahil sa MECQ. Na-miss ko yung dagat. Sarap maligo. Tara, balik na tayo mga kaisla. Uy, eto, napaka-productive mga kaisla. Nakasabit yung kaldero sa kawayan. Sinigang yan, Paps. Yan, magsisigang tayo. Paborito yan, yung kinilaw. Ayan, nililinisan nila yung lulutuin na isda mga kaisla. Kahit wala nyo yung asin, Paps, no? Kasi fresh din, no? May asin din. Grabe yung bagus-boss ng alon mga kaisla. Dumaan kasi yung tugo. Ito yung pahirapan kapag nandiyan ka sa laot. Yung bangka mo, kapag maliit yung bangka mo, inaanod ng alon. Yan, nakikita nyo ba? Puting-puti yung alon. Kakain muna kami. Ito talaga yung isa sa pinakamasaya na experience kapag nag-isda kayo, kasi pagkatapos namin mga huli kayo, itatabi nyo muna yung mga bangka nyo tsaka magluluto ng mga huli yung isda katulad ng ginagawa namin. So food trip na muna tayo. Let's go! Dito mga kaisla, pahinga muna ng konti, pagkatapos aalis na kami. Busog na busog talaga. Tignan yung posisyon ni Mark. Yan, sarap ng tulog, dami kasing kinain. Yeah. Umidlip lang ako ng konti, tapos aalis na kami. Grabe ang himbing ng tulog niyo. Iwan kaya natin to. Bye bye. Uy, Mark. Bye bye. Grabe ang himbing ng tulog kasi alas 4 pa lang kanina nag-alarm ako. Umalis na kami sa bahay. Kaya antok na antok pa. Yo, papalaot ulit tayo mga kaisda. Eto na, let's go. Manghuli tayo ulit ng mga isda.
Yan, dalawa agad yung huli natin. Kaso lang karambola yung net. Yan, grabe, napakainit mga kaisla. Pagkatapos na ito, pabalik na tayo doon. At least nalaman na natin kung paano talaga sila nanghuli ng mga isda, anong paraan, anong gamit nila. Yung fishing adventure natin. Yo mga kaisla, ito na, nakabalik na nga kami. Titignan natin mamaya yung mga huli natin na sa ice box. Grabe, parang nahilo ako, sobrang init. Ilang oras din kami na nasa gitna ng laot. Tignan natin. Yan, ito yung mga kuha natin mga kaisla. Ito na pala yung lahat ng huli namin mga kaisla. Madami din. Kung titignan natin sa icebox kanina, parang kakaunti lang, pero kapag nailatag na, marami din pala. Ibibenta nila to. So galing na kami sa bahay nila Paps Asgar. Tignan na, kinilo namin kung ilang kilo yung nakuha nila. Nasa 15 kilo ata yun. At maraming salamat kasi pinadalhan tayo ng isang plastic na isda. Ewan ko kung ilang kilo yan, pero maraming salamat. Yun na nga mga kaisla, nakita na natin kung paano talaga nila kinukuha, hinuhuli yung mga isda. Napakahirap pala. Umalis kami dito 6 AM. Nakabalik kami mag-aalas 3 na. 7 oras na nasa laot kami. 7 or 8 hours ata yun mga kaisla. Yung isang oras kasi nagluto kami kanina. Tumambay kami sa isla. Tapos yung may mga huli kami kanina, hindi ko na nakuha na video na as in wala talaga. Tapos ang liliit ng mga isda, napapanahon talaga at pachamba-chamba lang daw. Ilang oras kami nakabilad sa laot. Ang hirap pala, kaya kung nasa palengke kayo na may binibili kayong isda, na kayo magtaka dahil napakahirap kunin yung mga isda. Kaya yun, medyo mahal nga lang. Maraming salamat nga pala sa panonood yun ng vlog namin mga kaisla. Kung nagustuhan nyo, isang bagsak na like naman dyan, subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa next travel video namin. Parang na-drain talaga yung energy ko sa init ng araw kanina. Magre-recharge muna tayo. Paalam mga kaisla, see you na lang sa next travel video namin. Bye bye! Talked until the midnight with a moon by the riverside.